Alright, magandang araw po sa atin lahat mga kababayan. Naku, mukhang napahiya itong gumagawa ng paninira, haka-haka at propaganda laban kay Vice President Sara. Dahil po mga kababayan, ayon po sa survey na inilabas ng Tangere para sa buwan ng Mayo at taong 2024 ay si Vice President Sara pa rin ang pinakamataas sa kanilang lahat. Also may decline or medyo bumaba ang kanyang trust and satisfaction ratings, pero siya pa rin ang mas pinagkakatiwalaan ng taong bayan kumpara sa lahat ng mga government official. Siyempre kasama na nga po diyan yang si Bongbong Marcos. Mga kababayan, medyo maganda kung tutuusin ngayon itong survey ni Bongbong Marcos dahil nilabas na po nila. Dahil nakaraan ng Okta Research Survey ay hindi pinakita kung ano po ang kanyang trust rating at ano po yung kanyang dissatisfied, mga undecided na mga tao. So ngayon ay pinakita na nila kasi pumalo na ng 43. Baka nakaraan siguro sa ibang survey company, baka 30 o 20 lang. Kaya hindi na po nila pinapakita. So ito nga po mga kababayan ang nagpapatunay na kahit anong paninira, No, 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 no. eh, nandiyan pa rin po itong si Vice President Sara at pinapaniwalaan kung ano-anong complaint, allegation po yung binabato sa kanya, sorry na lang. Lalong-lalo na po itong si Franz Castro na ngayon ay umiiyak na dahil pinapa-dismiss na nga po ni Vice President Sara itong kanilang reklamo na pawang haka-haka lamang at walang katuturan. Sige, puntahan natin mga kabayan Itong kay Pangulong Bongbong Marcos, ang kanyang satisfied ng April is 42, 24 binaliktad ko na. 42 at 43 naman sa buwan ng Mayo. Ang undecided mayroong 22%, mayroong 23%. Ang dissatisfied, nako siya po yung pinaka maraming hindi kontento sa kanyang pamumuno. Sa buwan ng Mayo is 35%, sa buwan ng April is 35%. So steady po. Vice President Sara ang nasayahan sa kanya ay 52% noong Mayo at nakaraang buwan ng April ay 53%. 18% ang undecided at 23% naman ang noong nakaraang April. Sa dissatisfaction, mayroong 30% ngayong buwan ng Mayo at nakaraang buwan naman is 24%. Kay Martin Romualdez na ang sipag po mamimigay ng ayuda, ngayon is may 43% na satisfied ngayong buwan ng Mayo at mayroon namang 32% undecided at 25% ang hindi nasayahan. Sa kabila po yan mga kababayan natin ng kanyang pamumudmod ng pera niya, pera pala ng taong bayan. Si Subere, mataas mga Subere is 43% and 42% ang mga nasihan. So kung titingnan natin mga kababayan, si Vice President Sara pa rin ang mas pinagkakatiwalaan ng taong bayan. So, ibig sabihin, wala pang propaganda yan, hindi pa namimigay ng ayuda yan, puro trabaho lang base sa kanyang mandato, hindi pa nagpapasikat yan. Unlike kay Romualdez, kaliwat kanan ng interview kay Bongbong Marcos at panay travel po sa iba't ibang parte ng ating bansa para magpakalat ng kanilang umano'y magagandang balita. Pero alam natin na yan ay isang kalukuhan lamang at wala na rin naniniwala sa kanyang sinasabi ngayon mga kababayan dahil marami po ang talagang dismayado lalo na po sa presyo ng pangunahing bilihin. Ang pangakong hindi natutupad at ang kanyang AO20 ay imbis na makatulong din sa ating mga kababayan, mas lalo pa pala ilulubog sa kahirapan ang ating kababayang magsasaka. So ganyan po yung kahirapan ngayon na nangyayari sa ating bansa at kitang-kita po natin kung paano po na nilulubog ng administrasyon ito ang ating bansa. Kaya mas dumadami po kung tutuusin mga kababayan po natin ang dismayado po sa kanyang pamumuno sa ating bansa. Kayo po mga kababayan po natin, nasaan ba kayo kung kayo po ay isasama sa survey? Saan ba kayo dito?